Sige na, sige na. Okay, bye-bye. So we're here now sa St. John Lateran, entering the Holy Door. Go rin. Kayo rin, enjoy honeymooners. Yeah. Enjoy honeymooners. St. John Lateran, the Arch Basilica, the mother and the oldest of all the churches and the highest ranking church in the Catholic Church. Ito talaga ang Basilica ng Santo Papa. Since the very beginning, until mga 1800s yata, na lumipat na ang Santo Papa sa Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Okay, so let's start our prayer. Yes. Skyflakes lang kayo. Skyflakes. Galing pa kay Emmy. Emmy and contribution ako sa gutom niyo, ha? Nakapag-5 guys na ako, so hindi ko na kailangan. Thank you. Bye-bye. Enjoy. Bye-bye. Nag-away-away kayo sa muna. Nag-sponsor kami. Okay, let's pray. So, welcome to St. John Lateran. This is the oldest and the mother of all church, the highest ranking church in the world, the very first cathedral of the Pope. So dito because of this is a symbol of the victory of Christianity over paganism. Originally, this church is dedicated to the Jesus Christ, our Savior. Doon sa labas, makikita mo doon sa labas, sa taas, yung sa arch doon sa taas, nakalagay doon yung Jesus Christ Savior. Later on, pinalitan to John the Baptist. And then afterwards, dinagdag na si John the Evangelist. Dahil hindi mo naman pwedeng pagsamahin sa isang pangalan yung John the Baptist and John the Evangelist, kaya tinawag na St. John Lateran. So the St. John Lateran is owned by the Lateran family na binili ni Emperor Constantine during the time na king pa or emperor, which is the emperor of Rome, si Constantine. Now, sa labas, there is a wall there. Yung sinasabi ng wall, yung nadaanan natin kanina, that's the wall of the compound of the palace of St. Augustine. Dito siya nilagay because during those times, hindi porket na-convert na si Constantine and Helen to Christianity, hindi pa lahat ng tao ay mga Kristiyano. Marami pang mga galit na mga Romans sa mga Christian. So, para maprotektahan ang mga Christian, ibinigay itong lupain na ito, itong palace na ito sa Christianity in order for them to be protected from those... I know this. Oh, okay. Thank you. I heard it. Yeah. Okay, let's pray now before you continue the ano. Let's say amen. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sungin ang loob mo, dito sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ang kakain sa araw-araw at patawarin sa tawad namin
So again, yun nga yung sinasabi ko, this was built inside the palace wall in order for the Christians to be protected from the angry Romans during those times. This is the biggest cathedral of its kind. So makikita mo on both ends of the cathedral, those are the 12 apostles. So yan sila dalawa, that's the 12 apostles. So ayun, so ito is dating property ng Emperor Constantine, binigay niya sa mga Kristiyano. So until about mga year 1309, Mami, until the year 1309, mali. Noong 1309, umalis dito ang Santo Papa. Umalis dito ang Pope kasi magulo dito. Ikaw tayo habang nagsasagot. Kasi naging magulo dito sa Rome. Lumipat siya saan nalipat? Sa Avignon, France. Nalipat sa Avignon, France yung papal office during those times. And then, during that time, nagkaroon ng tatlong Santo Papa. There were part of our history na kung saan we had 3 popes. And then, during the reign of Pope Gregory XII ba yun, or something like that, bumalik si Pope Gregory dito sa Rome. And ayun, dito na ulit ang papal office, papal residence. Until about mga 1800 something, dito ang talagang papal office ng Santo Papa. Kaya makikita mo dito sa mga mural sa dun sa kwan, puro mga coronation yan or installation ng Santo Papa. And then lumipat na sa what do you call this? St. Peter's Basilica ang office ng Santo Padre. Ayun. So yan yung history niya. Saan tayo magdadasal? Doon. Yeah, oo. Ikot muna tayo. Pakita mo sa kanila. So ayan yung Sasalita natin ng So ayan yun yung mga malalaking na yan. Those are the 12 apostles. Santa Maria. So again, this is a symbol of the victory of Christianity over the Roman paganism. Mami, this is San Bartolome. Saint Bartolome. Bakit? Ayun, hawak niya yung kanyang balat. Kasi siya lang yung apostol na binalatan ng buhay. Saint Peter Salter Cross, di ba? Yeah. Gesù perdona le Yes. nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Simone. Porta in cielo tutte le How beautiful this church is. le vie bisognose della tua misericordia. This is the Archbasilica. Kaya nga meron tong sariling piyesta na sineselebrate ng simbahan kasi that is how important this church is.
This is the very first church ng mga Kristiyano. So ayun, ayun yata ang ano ni pagbibinyag kay Constantine kung hindi ako nagkakamali. Yung painting na yun. Andito yung baptistry na ginamit nung bininyagan si Constantine. Hindi ko lang alam kung saan. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Constantine? No, it's not. Thank you. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. I was just going to get this tonight. Labay mo yung stand. Hindi maganda yun. Ito Holy Spirit. 60 euros. So, bye St. John Lateran. So, thank you Lord. E non ho mai disobbedito al tuo comando e non mi hai mai dato il capretto. Okay, so we have completed three Jubilee churches already. So we will go to the Holy Stairs. Kami dito. We'll go to the Holy Stairs. Okay, so we will go there. It's also a pilgrim church. Yan yung Church of the Holy Cross of Jerusalem. We will not go there na upstairs, but on the steps of that chapel ay yun yung hagdanan ng apartment ni Poncio Pilato. So nang nagpunta si Santa Elena, so Saint Helen sa Holy Land, pinuntahan niya yung palace ni Poncio Pilato. Nandun pa yung hagdanan ng apartment ni Poncio Pilato. Pinakuha yon ni Santa Elena at dinala rito. So ayan, makikita natin yung stairs na yan, gaya ng sabi nga ng Juan, diyan dumaan si Kristo, umakyat at bumaba papunta doon sa palasyo ni Poncio Pilato noong bago siya ipako sa krus. Scala Sancta, the steps of hagdan ni bahay ni Poncio Pilato. Okay.
Nativity.